Sinabit ko kaagad sa kanang balikat ko ang traveling bag ko. Mabuti at hindi ko na ginalaw ang gamit ko, nang makarating kami sa Paradise Island, kaya hindi na ako nahirapan pang magayos ng bagahe ko. Isa-isa kong kinuha ang laptop at cellphone ko, at sinilid ito sa extra bag ko. Pagkalabas ko mula sa penthouse ko, ay nadatnan ko si Dave na nakasandal sa dingding na malapit lang sa pintuan ng kwarto ko. Napatingin naman siya sa akin. At iyong tingin niya ay naninimbang. Nakalagay sa bulsa ng pantalon niya ang magkabilang kamay niya. Nakapagpalit siya ng damit. Kulay bughaw na polo shirt at puting pants. Okay, ang gwapo niya ngayon. Bigla akong nailang sa pagtitig niya sa akin, kaya naman napatikim ako. At the rooftop, sambit ko at naglakad na ako palapit sa elevator. Naramdaman ko naman ang pagsunod sa akin ni Dave, kaya hindi na ako nag-abala pang tingnan siya. Nang bumukas ang pintuan, ay kaagad na pumasok na ako at tumabi naman siya sa akin. He pressed the rooftop button. May chopper kasi kami sa rooftop ng hotel namin. Bakit gusto mong sumama sa akin? Bakit hindi ka nalang magstay rito kasama ang babae mo? Walang gatol na tanong ko, pero mahina lang ang boses ko. She has a name? And do you think I let you go when my sister knows that we were together, but right now, I'm here with someone else, not with my wife. Aniya at may pang-iinsulto ang pagkakasabi niya. Ganoon pala iyon. Ayaw niya lang na malaman ng ate niya na wala na ako rito, at iba na ang kasama niya. Nakasama na niya ang kabit niya. Is that enough reason? You protecting her too much eh? Nakangising tanong ko sa kanya. Yes, she's the love of my life. Mayabang na sagot niya sa akin at tago sa puso ko. Nararamdaman ko naman ang pagsikip sa dibdib ko, at ang pagbilis ng tibok nito. Ang sakit pala talaga, parang may libo-libong karayom ang bumaon sa puso mo, tapos mahihirapan kang huminga. Ganoon ang nararamdaman ko sa mga oras na ito. At mukhang mahal na mahal niya talaga ang babaeng iyon, at may pagmamalaki pa sa boses niya. Natameme ako sa sinabi niya, kaya ilang segundo kaming walang imikan. Hayon na naman ang awkward feelings. But after few seconds the elevator was open. I felt relief, thanks God. Nauna na akong lumabas mula sa elevator, at naglakad na palapit sa chopper. Halatang naghihintay na sa akin ang private pilot namin, katabi nitong nakatayo ang assistant niya. Tumango lang sa akin ang piloto, bago na unang sumakay sa chopper. Hurry up, utos ko kay Dave at nagmamadali na rin akong sumakay. Ni hindi ko na siya nilingan. 1.5 oras ay nakarating na kami sa Palawan. Pagkababa ko pa lang ay sinalubong ako kaagad ni Bod. Madam, the car is ready, ani Bod at tinanguan ko lang siya bilang tugon. Lumapit ako sa nakaparadang itim na kotse sa gilid, at dahil nga nagmamadali ako, ay malalaki pa ang hakbang ko. This way Sir Benson, dinig kong sambit ni Bod kay Dave. At dahil mahahaba ang bias ni Bod kaysa sa akin, ay naunahan pa niya akong makalapit sa kotse. Binuksan niya ang backseat pero iyong pintuan sa driver seat ang binuksan ko, at dagli rin akong sumakay. Madam, let me drive this car. Umiling ako kay Bod. No, I can drive, mabilis na sabi ko. Are you sure, madam? Paniniguro niya at tumango lang ako. Just wear your seatbelt. Walang emosyon na utos ko. Bumukas ang shotgun seat, at akala ko ay si Bod ang pumasok pero hindi. Kunot noong nilingon ko si Dave. What? Tila inosenteng tanong niya at nagsuot ng seatbelt. I look away and I start the engine and drove. At dahil halimaw ako pagdating sa pagmamaneho, at isama mo pang nagmamadali ako ay mabilis kaming nakarating sa location ng project namin. Kung saan ang pinapatayo naming building na sumabog kuno. Mas lumalim yata ang gatla sa noo ko, nang makita ko na ang dami namang tao sa labas. Mga media at pulis. What the? Madam, may mga media po sa labas. Kanina pa ba sila? Tanong ko kay Bod, habang nakatingin ako sa labas ng bintana ng kotse. Yes madam. I think may 3 oras na rin and they are waiting for you, actually. Waiting? For what? Interview? Maigsing sagot ni Bod. At napisil ko pa ang tungki ng ilong ko. Ka-stress naman nito. May ilang oras na ba ang nangyaring trahedya? Tanong ko.
3.5 hours, he answered. So, this is amazing plan. Mukhang pinagplanuhan talaga. Paano nila nalaman ang pagsabog ng Belmonte Building? That was so early to know, not unless kasama rin ito sa plano, sambit ko. Isa na po yan sa pinapaimbestigihan namin, madam, sagot ni Bud at bumantong hininga. Tumingin ulit ako sa labas ng bintana, at hinawakan ang pintuan ng sasakyan saka ko ito binukas. Walang pagdadalawang isip na lumabas ako. Wait, madam. Tila natatarantang tawag sa akin ni Bud, at narinig ko ang pagbukas ng pintuan sa backseat. Taas noong naglakad ako palapit sa mga taong nagkukumpulan, at nakuha nila ang atensyon ko. Nagmamadaling lumapit sila sa akin. Pagkalapit pa lang ng mga social media sa akin, ay agad na akong pinaulanan ng tanong at ni isang tanong ay wala akong sinagot. Nanatili ako sa matigas na anyo, at walang pakialam sa kanila. Patuloy lang ako sa paglalakad, at paminsan-minsan pa nila akong hinaharangan pero hinahawi ko naman sila. Miss Nat Anya, isang tanong lang po, sigaw ng isang babaeng reporter. At dahil nga sa dami nila, ay halos magkabanggaan na kami at minsan pang hinaharangan nila ang dinaraanan ko. At hindi nga ako nagkamali. Napamura ako nang may bumangga sa akin. Sa lakas ng impact na iyon, ay talagang mawawalan ako ng balanse, ipinikit ko na lang ang mga mata ko, at nahugot ko pa ang sarili kong hininga. Ready na ako sa pagkabagsak ko. Pero ilang saglit ang lumipas, ay hindi naman ako nakipagkiss-to-kiss sa sahig. At ramdam ko ang pagdaos-daos ng matigas na braso sa baywang ko, and I'm safe. Dagling napahawak ako sa brasong nasa baywang ko, at nagmulat ako ng mga mata ko. Oh well, may sumalaw sa akin. Tiningnan ko naman ang lalaki, at nalalayan akong makatayo ng maayos, gwapo at matangkad. Pang model type at mukhang seryoso. Para siyang artista. Are you alright? Tanong niya sa akin, at may bahid na pag-aalala sa boses niya. Kahit yata ang boses niya ay gwapo rin. Sasagot na sana ako nang may marahas na humila naman sa akin. Mabilis na napatingin naman ako rito. Dave, stay away from her, mariin at malamig na sabi ni Dave. Hindi lang basta-bastang sinabi, dahil parang nag-uutos iyon, at punong-puno ng awtoridad ang boses niya. I'm just helping her and you know her. Kalmadong tanong naman ng lalaking sumalaw sa akin. Kalmado ang boses at kalmado rin ang mukha niya. Yes, she's my wife, mariin ang pagkasabi niyang wife. Okay, he sounds so possessive. Your wife. Oh, you must be Dave Benson. I see, nakangising saad ng lalaki. Kilala niya ang asawa ko. And wait, sino ba siya? Isa ba siyang reporter or police? Pinasadahan ko siya ng tingin. Naka-business attire, mukhang hindi nga siya isa sa mga reporter at mukhang police. Tinaasan ko siya ng tingin nang ngumiti siya sa akin. Okay, maganda ang ngiti niya. Parang si Hayes lang. Anyway, I'm your private investigator, Miss Belmonte. Dave cut his words off. Benson, Mrs. Benson, Dave corrected him. Oh sorry, I forgot that. She's your wife. Simpatikong sambit niya and he grinned. Naramdaman ko naman ang paghigpit ng pagkakahawak sa akin ni Dave. Sorry about that, Mrs. Benson pala. I am Leo Vance Montano, you can call me Vance ma'am. Wow, nice, what a coincidence. Vance pa talaga ang second name niya. Ang dami palang kapangalan ng lalaki. Ngumiti ako. Vance. Call him Mr. Montano, she's not your friend, Montano, and why you let her to call you by your second name? What happened to you? At ang mga loko, nakipagtagisan pa ng titig sa isa't isa. Mukhang kakainin pa nila ang mga mukha nila. Parehas na masama ang titig, at malamig na malamig ang aura ng dalawang ito. Stop it Dave, pagpipigil ko sa asawa ko. Dahil wala silang balak huminto sa pakikipag-ay-ay nila. Saglit na nakalimutan ko ang nangyayari ngayon. Nilingon ko ang mga social media, at kaya pala na hindi na sila nanggugulo, dahil hinaharangan na sila ng mga security namin. Kaya pala malayang-malaya na ang dalawang lalaking magbangayan, dahil hindi na maingay, at tanging sila na lang ang nanggugulo sa isa't isa. Binalik ko ang tingin ko sa PI namin. Miss Belmonte, tawag naman sa akin ng kung sino man iyon,
pero lumapit sa akin ang police officer. Mrs. Benson. Pagtatama naman ni Dave sa isang pulis. Naubos na yata ang pasensya niya, kaya napalakas na ang boses niya. Mukhang natakot ang pulis, dahil napaatras pa siya at hindi na moari kung lalapitan pa ba ako o hindi. Sino ba naman ang hindi matatakot sa aura ng asawa ko ngayon? Para siyang manggangain ng tao. Tiningnan ko ng masama si Dave, at kumunat lang ang noo niya. What? You are so rude? Komento ko at tumaas lang ang makapal niyang kilay. And so, you are not Belmonte anymore. I'm just correcting them. Napabuntong hininga na lang ako, at tiningnan ko ang police officer. Kemeng napangiti ako sa kanya, at gumanti naman ng ngiti sa akin ang pulis. I am not Anya Belmonte Benson, and this is my husband, Dave Benson. Pagpapakilala ko sa sarili ko at sa asawa ko. Hinapit pa niya ako sa baywang, sa sobrang lapit ko sa katawan niya, ay nahiya ang hanging dumaan sa pagitan namin. Okay, what's wrong with Dave? Bakit ka nagkakaganyan? Stop it, Dave. I'm on my business. I'm on my business too. Ano ba ang nakain ng asawa ko? Hindi ko makakausap ng matino ang dalawang lalaking magre-report, dahil kay Dave. At sa paraan ng pagkakahawak niya sa akin, ay wala siyang planong pakawalan ako. Madam, tawag sa akin ni Bod at lumapit sa direksyon namin. Tumingin ako sa PI namin, Mr. Montano, can you just discuss the information about this incident, together with my secretary and police officer? I said, and he nodded before he flashed his beautiful smile at me. Sure, Mrs. Benson. Ako na po ang bahala roon, and madam. You have an emergency meeting together with the board of members and investors. Nasa Belmonte Hotel na po sila, sa conference meeting, pagbabalita sa akin ni Bod, at hayon na naman ang pagkakunot ng noo ko. Uminit yata ang bunbunan ko sa narinig ko. Who set the meeting? Galit na sambit ko, but I control myself not to burst out. It was the director, madam. Kompleto po ang board of members. Wow, kompleto. Really? Nakapunta sila kaagad dito sa Palawan, that ASAP. Halatang pinagplanuhan nga. Okay, report the information later and Bod. Matama naman akong tiningnan ni Bod. Fire the securities. Hindi sila nagtatrabaho ng maayos, at nasabugan pa tayo ng generator. I doubt, actually. Bakit sasabog ang generator natin kung bago naman ito? Mr. Montano, paki-check ang sumabog na generator, utos ko naman kay Mr. Montano. At tumungo lang siya sa kako, binaling ulit ang tingin kay Bod, and Bod, bring my husband to Manila. Kinalas ko ang braso ni Dave. At humakbang palayo sa kanya. I don't want him to be here, and sir, kayo na po ang baalang kumausap sa mga tauhan ko, antag na sabi ko sa pulis at nagsulot lang siya bilang sagot. Tinalikuran ko sila at malalaki ang hakbang ko. Nang makita na naman ako ng mga reporter, ay pilit na lumalapit sila sa akin. As if kaya nilang makawala mula sa mga security. Mas marami pa ang mga tauhan namin kaysa sa kanila, yan ang gusto ko kay Bod. Palaging handa sa lahat ng problema. Binuksan ko ang pintuan ng kotse ko at sumakay. I was about to start the engine, nang may nagbukas na naman ng pintuan sa shotgun seat. Anong ginagawa mo rito? Tanong ko kay Dave. Pero ang kumag nagsuot pa siya ng seatbelt niya. Just drive. Don't curse. Just drive, and I don't want to go back to Manila without you. Sinaman ko siya ng tingin. Ano ba sa tingin niya ang ginagawa niya? Kanina pa ako naninibago sa kanya. Ano ba ang nangyayari sa iyo at pabago-bago ka? May nakain ka ba? Drive or I'll drive. Do I have a choice? Wala na nga, and I just start the engine. This is really your world, huh, ruthless wife? Your world is full of authority and powers, he commented at hindi ako makasagot. Ruthless wife, lihim na napamura ako, dahil sa nasaksihan niya sa pinaggagawa ko kanina, ay baka umiba na ang tingin niya sa akin, imbis na pinapaganda ko ang reputasyon ko sa kanya, ay mas nasira pa nga yata ngayon. Sirang-sira na at dumoble pa. I parked my car as soon as we reached the hotel. Hinubad ko naman ang pagkakatali ng gabaywang kong buhok. Mabuti at naka-blue long sleeve ako at white skinny jeans. I look formal naman, kaya no need to change my outfit.
Isa pa, I don't have enough time for that kasi nga urgent meeting ito. Napatingin ako sa kasama ko, at titig na titig siya sa akin. Nagdadalawang isip pa ako na magpatulong sa kanya, okay, enough na self. Wala ka nang ang oras, at baka mainip pa ang mga aso mong nasa conference meeting. Can you help me with this, Dave? Naiilang na tanong ko, at minuso ko lang ang sleeve ng damit ko. Noong una ay mukhang nagulat pa siya, pero sinunod naman niya. He folded my sleeve on my elbow. Napapaigtad pa ako kapag minsan, ay nadidikit ang mga daliri niya sa balat ko. Siyempre may iba akong nararamdaman doon, tila kuryente ang kamay niya, at apektado ang buong sistema ko. Thank you. Nag-iwas ako ng tingin sa kanya, dahil iba na ang paraan sa pagtitig niya. Binuksan ko naman ang 3 butones ng damit ko. Nang muli akong napatingin kay Dave, ay naguguluhang nakatingin naman siya sa akin. Sa kaseryosuhan ng mukha niya, ay lumulukot ang makapal niyang kilay. I looked down on my foot, okay. Naka-white sandal naman ako, 5 feet 5 inch ang height ko, at hindi naman ako nagmumukhang pandak. Pero si Dave, ay may 5 feet 11 ang height niya, yung tindig niya ay pang model din na katulad ni Hayes. Okay, enough na. Kailangan ko nang makalabas dito sa kotse and get my ass off. Kaya iyon nga ang ginawa ko. Walang pasabi-sabing lumabas na nga ako. I placed my right hand on my pocket, at taas noong naglakad ako papasok sa hotel. Saglit din at naramdaman ko ang presensya ng asawa ko. Aba, sumunod sa akin. Ayokong makita niya ako bilang businesswoman, dahil alam kong wala akong puso when it comes to work. Baka ma-turn off pa siya sa akin. Nagpapaganda pa naman ako ng reputasyon sa kanya, at imposibleng hangaan niya ako. Good morning madam. Maraming bumati sa akin, pero deadma lang at ni hindi ko sila tinapunan ng tingin. Madam, the board of members are already there at the conference meeting. Kayo na po ang hinihintay. Salubong kaagad sa akin ng isang manager ko rito sa Palawan, sa B Hotel. That's good, komento ko at sumakay kami sa elevator. Wala ring imak ang asawa ko sa tabi ko. My manager pressed the 2nd floor, kung saan na naroon ang conference meeting. After a minutes we heard a ping of elevator. Before ako lumabas ay hinarap ko si Manager Karel. Manager Karel, can you guide my husband to my penthouse? I asked her and I pointed my husband. Kitang-kita ko pa ang gulat sa mukha niya. Okay, hindi niya kilala ang asawa ko, pero bakit nababasa ko sa mukha niya ang pagkamangha aside from na nagulat siya? I can't blame her, Dave is a demigod. Ang gwapo niya kahit simple lang siya ngayon. No need to effort na kasi, kahit sa ang anggulo ng mukha niya at katawan niya, ay perfect na siya. But I don't like the idea, na hinahangaan niya ang asawa ko. I won't go. I'll stay with you, mariin na sambit niya, at para siyang bata na takot maiwanan ng nanay. At dahil desperado siyang sumama sa akin, ay siya na rin mismo ang naunang pumasok. Great, just great Dave. Sumunod na lang din ako, at pagkapasok ko pa lang ay nakita ko siyang nakatayo lang malapit sa pintuan. Lahat ng taong nandito sa conference room, ay nakatingin sa amin. The way ng pagkakatitig nila sa amin, ay para kaming artista at halata sa mga mukha nila ang pagkagulat at pagkamangha, at the same time. Walang imak na tinungo ko ang U-shaped table at umupo sa pwesto ko, kung saan ang president lang ng hotel na ito ang pwede umupo. At dagli rin namang tumabi ng upuan sa tabi ko si Dave. May vacant seat naman, at halatang reserve ito para sa asawa ko. It must be bad. Dahil alam niyang masyadong makulit ngayon ang asawa ko, at ayaw lumayo sa akin. Tumikim ako, let's start the meeting, malamig na sambit ko, at mula sa peripheral vision ko ay nakita ko pa siyang tumingin sa akin. I think, we can't start this meeting, as soon as we want. Mabilis na napatingin ako sa direksyon ng isang board of director, na si Mr. Yupra. Why is that? Walang bahid na emosyong tanong ko. Urgent meeting ito, tapos nakikita na nilang nandito na ako, tapos hindi kaagad masisimulan ang kung anumang meeting namin ngayon. This is important meeting, at tanging mga board of members, investors and the president lang dapat na nandito.
This is exclusive meeting. I think it's a bad idea that you bring your man here, President, aniya at kasabay pananilingon niya ang katabi ko. Kumunat ang noo ko. My man. Kung kanina ay halos nagdilim na ang aura ko, ay dumoble pa yata. Hindi ko gusto ang litaw ng bituka niya. Parang binabastos niya sa harap ko ang asawa ko. Bago pa siya makasagot ay kaagad na akong sumabat. Are you preferring to him? Nakataas na tanong ko sa kanya, at tinuro ko pa si Dave. Do you preferring him an outsider? My man. Hindi nakasagot si Mr. Yupra, dahil may sumabat na naman sa usapan namin. Mr. Yupra was right. We are the exclusive people. And before Mr. Greco finished his words when I cut him off. And who do you think you are talking about that? Sino ang nagbigay sa inyo ng karapatang sabihin yan sa akin? Are you insulting him? Mariin na tanong ko sa kanila. Sasabat na naman sana sila, pero malakas na hinampas ko ang magkabilang kamay ko sa lamesa, at nagulat pa sila sa ginawa ko. Silence. I'm here because of the unexpected meeting, that my vice president said this without my consent. I said and my gaze shifted to him. Vice President Reyes. It took me a minute before I calmed myself. I took a heavy breath. Everyone, I would like you introduce the man who sat beside me. Met my husband, Dave Benson. He's not just my man, oh well. He's a surgeon doctor, not that some who outsider, Mr. Yupra, I said as I looked at Mr. Yupra. Don't you dare insult my husband when I am in front of you. If you don't want me to throw you from your chair to out of this meeting. Mind you, I wouldn't hesitate to cut our deals too. I'm Benson, Mr. Yupra apologized. You know, I'm not buying your sorry from the people that who dared insult my husband in front of my face, I said in a cold voice. Napayuko lang siya. So, let's start the meeting. What our topic, today? Should we proceed to the topic? Our new building project supposed to be, but it turns to blow up. Vice President Reyes, what do you say about this? I asked my vice president. He cleared his throat before he spoke. We lost our best architecture and an engineer too. Aside from that people, the half of our construction workers was injured and died. Madam President, he said. And also, I look at Mr. Honda, one of our board of members. The building was burned in 3 times. So, absolutely madam, we lost our materials too. And the security didn't save the last equipment because of the fire, he added. We both know that this new project was a biggest business in the near future, and 2 months from now, we can run this supposed to be business. So, I can say, the worth of billions was lost it, Mr. Kripp said, our biggest investor. So, how can we solve this problem, Benson? I know that it is hard to build this project again, especially we lost it big time like I lost my worth of millions pesos for this project, Mr. Kripp added his word again. There's a lot of damages, sa dami ring iyon ay hindi na natin magagamit pa, at hindi na basta-bastang mapatayo pa ang new generation of hotel. Plus the Bill Hospital, sambit naman ni Mr. Leo, isang head ng board of director. I can't afford my money again, Mrs. Benson. Marami rin ang nawala sa akin. And even my architecture team, seryosong sabi naman ni Mr. Gefro, isang head ng architecture, at sa kanya rin yung architecture team. That's it, I think. We need to close the project. Mabilis na napatingin ako sa Vice President. Close the project. Why we need to close this project? I asked him. I smirked. He's so excited to close this project. And he already knew that this is the biggest project we have by now. Madam President, do you think we can build this project again? The building was burned. So, do we need to get back from the top? That is not easy, we risk our money again. At kung sakali mang ayusin ang nasunog at nasirang building, ay bilyon na naman ang ilalabas natin for the budget. The Vice President was right, Benson. If we will continue this project,
I don't think so if we could success this, Mr. Yupre said. Nailaro-laro ko ang ballpen ko sa kamay ko. Dahil sa mga sinabi nila, ay isa lang din ang naisip ko. Nakikipagtulungan sila sa isa't isa para e-close ang project na ito agad-agad. We are talking about the money. That's the main reason why do you want to close this? Simpatikong tanong ko, at natahimik silang lahat. I got it man. That's money ring a bell. Am I right? We talked about the money this time, instead of how can we solve our burning project. Ako itong problemado sa ipapatayo nating new generation of hotel, at kayo'y problemado sa pera. It took me again half of minute before I speak. Vice President Reyes, you were right. We lost our construction workers, at marami nga ang nasaktan dito at kasama na ang namatay. I know what you were thinking. Aside from the budgets, are you afraid na baka ikaw ang mananagot sa mga damage? Magbabayad ng bill sa mga injury, at sa mga pamilyang namatayan. Because you are the responsible for it. Don't worry, I'll take that's my responsibility. I'll pay the bill and the funeral. I will hire the construction workers again, the architect and an engineer, mahabang sambit ko, at tiningnan ko si Mr. Gefro. Don't worry about that Mr. Gefro, starting today you are not the head of architecture, at hindi ko i-hire ang team mo, pinalidad na saad ko, at kitang-kita ko pa ang pagkagulat nilang lahat. Great. And about the equipment, don't worry Mr. Honda, you don't have to provide the materials. I had factory, I will be the one who can supply that. In the first place naman, ay ikaw ang nagkusang mag-supply ng mga kakailanganin sa project na ito. Pinagbigyan lang naman kita, dahil sa kabutihan mo but you can back out, now. Mr. Krep, you can have your money back if it's what your problem. 5 million. Not that so high as what I've expected. I can give you back, but make sure that you never deal with me again. Because from now on, tatanggalin na kita sa list ng mga investors. You may go Mr. Krep and you too, Mr. Honda. You can't do this, Mrs. Benson. Galit na sabi niya at sinabayan pa niya ng pagtayo. Did he raise his voice to me? I can, Mr. Krep. There's no impossible to me. Napatiimbagang siya at wala ng choice, kundi ang nagdadabog na lumabas. Tiningnan ko naman si Mr. Honda, I can provide the needed. No, and no. You don't have to do that. You can go to and our deal is done, sambit ko at iminuwestro ko pa ang palad ko sa direksyon ng pintuan. Just like Mr. Krep ay no choice rin siya. He walked out and I felt relief. Ayoko nang tanggapin pa ang mga walang kwentang tao. Ayoko nang makipagplastikan pa sa kanila. Muli kong tiningnan ang mga taong naiwan dito, at tila nahihirapan na silang huminga. Am I bad? Well, they deserve my bad dust side. Mr. Leo, just like what I've said a while ago. Ako ang bahala sa na-damage at sa mga bill sa hospital. Kaya labas ka na rin sa babayarin. If you want, you could leave or you'll stay. Hindi siya sumagot at nanatiling tahimik lang siya. That's a sign na hindi siya aalis. Great. Mr. Gefro, you are not my head architecture. I volunteer. So, leave or stay. I'll stay and I can support the replace, he answered and I shook my head. Even thought, hindi ka na ang head. He cleared his throat before he added his words, I'll stay no matter what. That's good to hear. Mr. Yupre and Vice President Reyes. How sure you are that we can't make up this burning project? Paano nyo nasasabi na hindi tayo magsasucess? Do you think, Madam President, we can work this project as good as well? Nawala sa atin ang magagaling na team ng architecture, plus the fact na natanggal si Mr. Gefro. And our biggest problem is the social media. Pwede silang magsulat tungkol sa sumabog na building natin, at kung sakasakali man ay walang dadayo sa hotel natin, Vice President commented. I got his point. I got your point, maaaring tama ka pero maaari ring nagkakamali ka. Your point is, takot ka na walang dadayo sa hotel natin kung sakali.
Parang sinabi mo na, hindi na natin maibabalik sa dating maaayos pa ang project na ito. Mr. Yupra and Vice President Reyes, wala ba kayong tiwala sa kakayahan ko? Is that it? I raised my eyebrow and I glared at them. Hindi naman po sa ganoon, Mrs. Benson, depensa ni Mr. Yupra sa sinabi ko. That's okay, so let's proceed to the next topic. Huminga ako ng malalim bago ko dinugtungan ang sasabihin ko, what can you say about the fire? Hindi lang basta sunog ang nangyari. May sumabog and that was our generator. Bakit kaya ito sumabog? Bakit hindi na i-check ng maayos ang generator kung nagka-problema ito? Anong nangyari sa trabaho ng electrical team natin? As I remember, ay bagong-bago pa ang 3 generator natin. Hindi ba Vice President Reyes, ikaw ang nagha-handle nito? Di ba sinabi ko sa iyo na I fully check ang mga equipment natin? Kung may sira ba rito o may kalumaan na? Not unless, hindi lang iyon basta-basta aksidente ang nangyari. O baka may nag-set up. May naglagay ng bomba. I said at namutla si Reyes sa sinabi ko. But on the second thought, mukhang hindi mo naman ako banigo at na-i-check mo nga ito, kasi 2 buwan mo rin itong trinabaho bago sumabog. But what was that? May time limits ba ang pagsabog? Kung kailan ay naipatayo na ang building and almost matatapos na. Oh, this is actually my first time na sumabog ang project na plinano ko. Bakit kaya Vice President Reyes? May taong galit ba sa'yo? This is weird. Ikaw pa naman ang Vice President dito, at ikaw ang in charge sa project natin. I trusted you but what have you done? At dahil siya si Vice President Reyes, ay inaasahan ko nang sasagutin niya ako. Sinasabi mo ba na may kinalaman ako rito? Kung sakaling hindi lang ito basta-bastang aksidente. Aniya. No, wala akong sinabi. Isa sa mga katanungang gumugulo sa isipan ko, ay ang mga social media. Who called them? Grabe talaga no. Ang bilis kumalat ng chismis. Ilang minuto lang marahil ang nakakalipas, ay may media na ang dumating at mapapawaw na lang din ako sa urgent meeting natin. At kompleto pa tayong lahat minus the 2. Isa-isa kong tinapunan ng tingin ang mga mahahalagang opisyal sa kumpanya ko. 25 kami and minus the 2. I get up from my chair and I glanced at the Vice President. Sa oras na malaman ko na isa sa inyo ang may kagagawan nitong lahat. I won't mind throwing you from my company and fired you. I can cut our deal too. I don't care kung isa sa inyo ang malaking investor ko. The new generation of hotel, I can handle naman. May sapat na pera ako para sa budget, I don't need investor, I don't need your money. Mag-isa kong itataguyod at aayusin ang nasirang project. Para saan pat naging Belmonte ako? You know the legend Belmonte and I'm businesswoman and ruthless one. And today, you are no longer my business partner on this burning project. Meeting adjourned, mahabang sabi ko at naglakad na palabas. Naiwang nakanganga ang mga tauhan ko, at gulat na gulat sila sa desisyon ko ngayon. Nakapamulsang naglakad ako palabas ng hotel, at tinungo na ang sasakyan ko. Akala ko ay maghihintay pa ako pero nakapasok na rin kaagad si Dave sa loob ng kotse. Napangisi ako nang malamang nasaksihan niya ang pagiging walang puso ko kanina. Tumingin siya sa akin, surprise husband. Welcome to my world of business. I am ruthless businesswoman. Have you surprised it? He grinned. Apparently yes, you're not just ruthless but a dangerous businesswoman too, Mrs. Benson. About the bill, I can help you with that. Pwede mong ilipat ang mga tauhan mong na-injure sa hospital ko. Matiim na tiningnan ko siya. Is he serious? But I declined. I don't need your help. Mariin at may kalamigan ang boses ko. Why? Nagkusa rin akong tumulong sa'yo. I said, I don't need your help. I live on this country for my own self, at hindi umaasa sa ibang tao. You are my Mrs. Benson. I can help you for this in a heartbeat. I smiled. Thank you but no thanks. Yeah right. I'm Benson and I am your wife sa papel. Pero hindi ko tatanggapin ang tulong mo. Kung kaya ko pa naman ay hindi ko hihilingin o tatanggapin ang tulong ng iba, kahit na ikaw na asawa ko. I don't use this marriage for convenience.
Magkakaroon pa yata ako ng utang na loob sa iyo, kung sakali man. I don't like that. Tutulong ka lang sa akin kung gipit na ako, Leon ay kung mangyayari nga yun, sabi ko at nagmanyobra na ng sasakyan. Ang daming nangyari sa araw na ito at nakakapagod.